Nagsimula ang series sa isang batang nagpunta ng gubat na sinusundan ng iba pang mga kasama. Sinabi nitong may nakita siya dahil nawawala sila sa tamang landas. May narinig silang nagtatawanan sa paligid tapos biglang may lumabas na halimaw sa ere kaya natakot ang mga tao na tumakbo. Saka din ipinakita ang mga maligno na nagtatago. Namatay si Godo na tatay ni Erika at binisita ng bata. Paglingon niya ay nasa likod na niya sina Guts at Casca. Masaya itong nakita ang mga bida na umiyak saka sinabing namatay si Godo pagkaalis lang ni Guts. Sinabi ni Erika na mas maganda sana kung mananatili din si Guts doon para mabantayan nila si Casca. Kaya sumagot ang lalaki na titira na doon, at ikinasaya naman ito ni Erika. Nagtanong si Puck kung desidido na ba si Guts. At sumagot ang lalaki simula daw kasi nung makita niya si Griffith na nakabalik sa dati nitong itsura na tao ay biglang nawala ang lahat ng galit niya. Pero alam niya ding mali ito dahil buhat nang mapunta sila sa impyerno ay nakipaglaban na siya ng labis para lang makapaghiganti. Sinabi ni Erika na may bisita daw silang nagpunta doon. Kilala daw ito ni Rickert na isang gwapo na long hair in shining armor. Kaya binilisan ni Guts ang pagtakbo. Ipinakita si Griffith na kausap na ni Rickert na masayang nakita siyang muli. Nakarating si Guts at muli silang nagkita ni Griffith. Kaya kaagad na umatake si Guts na tataga sana pero pinigilan siya ni Rickert. Sinabi ni Rickert na kaibigan nila si Griffith pero sinabi ng bida na hindi alam ng bata ang totoo. Sinabi ni Griffith na walang ipinagbago si Guts dahil mas nauna ang paggalaw ng espada nito kaysa sa bunganga. Kaya mas nainis si Guts dahil pareho din ang boses ng bagong Griffith sa dating Griffith na kilala. Sinabi ni Griffith na nagpunta siya doon para kausapin si Guts dahil magulo noon sa tower. Gusto daw makita ang bida kung sakaling may mararamdaman pa rin siya dito dahil dati siyang nababakla kay Guts pero nawala ang pakiramdam niya. Dahil dito ay nagalit si Guts na siningil si Griffith sa pagkamatay ng maraming kasama nila sa Band of Hawks sabay atake ng malaking espada. Pero sinalo ng armas ni Zod ang espada ng nagulat na bida. Binati ni Zod si Guts at muli silang nagkasubukan ng lakas. Tapos naramdaman din ni Casca at Puck ang presensyang iyon ng kalaban. Itinulak ni Zod si Guts na napaatras saka din agad na inundayan ng armas ang sumangga na bida. Saka pa sila nagpalitan ng pagtaga gamit ang kanilang mga malalaking sandata. Sinabi ni Zod na unique daw si Guts na tao para magkaroon ng ganon na lakas. Sumagot si Guts na umalis si Zod sa harap niya dahil si Griffith ang pakay nito. Pero kailangan daw siyang talunin ni Guts. Kaya umatake ng taga si Guts na iniwasan ng kalaban. Tapos si Zod naman ang sunod-sunod na umatake ng pagtaga kaya ramdam ng bida ang lakas ng kalaban. Pero naitulak niya ito. Habang nagpapalitan sila ng pagtaga ng espada ay ramdam ni Guts ang lakas ni Zod. Pero dahil sa uhaw siyang makapaghiganti kay Griffith na hinahanap niya ng ilang taon ay nasa sabayan ni Guts ang malakas na halimaw. Nakita ito ni Rickert na napahanga dahil naging mas malakas na si Guts ngayon kumpara noon. Humampa si Guts ng taga. Naikinasira ng espada na ginamit ni Zod. Kaya pumulot ito ng isa pang espada na ginamit kaya napa-atras si Guts at siya naman ang dumpensa. Sasaksakin sana siya ni Zod ng pangalawang armas pero sinipa ni Guts ang isang espada doon at si Zod ang nasaksak sa tagiliran habang natamba si Guts. Tinanggal ni Zod ang espada sa katawan at napahanga kay Guts dahil nakasurvive ng maraming mga laban. Pero dahil nasira na ang armas nitong kinuha sa mga kusyan ay nagbago ang anyo ng mandarayang halimaw na naging malaking kalabaw. Humampa si Guts pero siya ang naitapon pabalik. Nasaktan niya si Zod na nasugat ang katawan pero naitapon ang bida dahil sa malaking sungay ng kalaban na bulalo. Nauntog siya sa isang bato tapos kaagad pa siyang nais masungay ni Zod at nasira ang malaking bato. Saka pa dumating sina Erika at Casca kaya nakita ni Casca si Griffith at nag-freeze ang babae. Lumabas si Zod na sumigaw kaya nagsitapon ng mga bato sa paligid at matatamaan na saan si Casca. Sinubukan ni Guts na lapitan si Casca para iligtas pero mabilis siyang naitapon pabalik. Dahil pinuntahan pala ni Griffith si Casca at iniligtas mula sa bato. Kaya naiiyak si Casca na makita si Griffith na gusto pang hawakan sa mukha. Pero umatras si Griffith at napaluhod ang babae. Maglalaban pa sana sina Guts at Zod pero pinatigil na ni Griffith si Zod. Bago umalis si Griffith na nakasakay sa lumipad na Zod ay nagtanong si Guts kung saan ito pupunta. At kaagad na sumagot si Griffith na pupuntahan ang kaharian nito. Saka sinabi pa ni Griffith na tuloy lang siya sa kanyang pangarap at muling inimbitahan si Rickert na maging tauhan nito. At kaagad na lumipad palayo si Griffith. Pinatamaan ni Guts ng mga palaso si Griffith na umilag lang. Naiinis si Guts dahil binaliwala ni Griffith ang mga namatay na kasama. Pero sumagot si Griffith na ganun na siyang klase ng tao bago pa man siya maging rapist na Batman. Saka din sila lumipad palayo. Dahil walang nalalaman si Rickert ay nagdemand ito kay Guts na sabihin sa kanya ang nangyari kung bakit ganun ang galit ni Guts kay Griffith. At nang matapos itong malaman ni Rickert ay hindi siya makapaniwala. Saka sinabi na sasama ito kay Guts para samahan ang bida sa responsibilidad. Pero ayaw ni Guts dahil hindi kilala ng husto ng bata si Griffith.
Narinig ito ni Erika na nagtampo dahil iiwan siya kaya tumakbo palayo. Kaya sinundan siya kaagad ni Rickert. Nagtanong si Puck kung isasama nila si Casca sa misyon na paghihiganti. Kaya sinabi ng bida na hindi niya pwedeng iwan si Casca. Nakita ng Fairy na nasira ang tirahan nilang kuweba kaya wala na silang tirahan. At delikado na tumira silang pareho ni Casca na parehong may marka dahil magiging disaster iyon na parang yung nangyari sa tower. Kaya naalala ni Puck na pwede palang tumira si Casca sa paradise niyang tirahan. Ipinakita naman ng kaharian ng Midland na inatake ng mga sundalo ng Kushan at madali lang nilang napasok ang kanilang stronghold. Mga mahina kasi sila nung wala ang Band of Hawk. Pinugot pa gamit ng palako lang isang extra para isama sa maraming ulo na naroon. Tigok ang ilang lalaki sa firing squad gamit ng palaso. Ang iba naman ay binuhusan ng langis at sinunog ng buhay. Natatakot ang mga babae dahil sa narinig na chismis na iniaalay daw ang mga babae sa mga Diyos-Diyosa nila. Kung naroon lang daw sana ang Band of Hawk ay hindi sila masasakop. Ngunit sinabi ng isang babae na naririnig nito ang bulong ng hangin na may magliligtas sa kanila na Hawk of Light. Kaya inakala nilang nabaliw ito dahil sa pagkasunog ng mga magulang. Kinakausap ng Kushan General si Silat at hindi ito naniniwala sa sinabi ni Silat na sumakay ng halimaw ang Hawk of Light saka lumipad palayo. Inapakan ng general ang mukha ni Silat dahil galing ito sa mas mahirap na pamilya. Pero tinulak siya ni Silat at tinutukan ng sibat sa mukha. Sa tabi nila ay ilang mga sundalo ang inatake ng mga macho na tao ni Silat at dahil sa lakas ng kanilang suntok at sipa, ay nawawasak na parang pakwan ng katawan ng mga kawal. Talo pa nila ang lakas ng suntok ni Yujiro Hanma dahil parang granada ang bawat suntok nila. Isa sa mga kawal ang pinatay naman ni Silat na naputol ang ulo. Kaya natakot ang general. Aalis na sana sina Silat ng mapamulagat dahil nakita ang dumating na si Griffith na nakakabayo. Nagpaalam naman na si Guts kina Erika at Rickert na sinabing mag-ingat sila. At sa isip ng bida ay gagawin ang lahat para protektahan si Casca. Habang kumakain at nagpapahinga sila sa harap ng apoy ay nagtanong si Guts kung anong klase ng lugar ang tahanan ni Puck. Kaya nagyabang ang Fairy na napakaganda nito at payapang lugar. Umalis lang daw siya dahil naburyong doon. Hindi daw inasahan ni Guts na aasa siya sa tulong ni Puck. Sinabi ni Puck na matulog na si Guts para may lakas at gigisingin ito kung may panganib. Kaya natulog naman si Guts at sa panaginip nito ay nakita ang isang halimaw na aso na sinasabing puntahan na nila si Griffith at turukan ng puso nito ng bakal na espada. At kung si Casca lang ang nagiging hadlang para doon ay patayin lang niya saka din kinagat ng aso ang leeg ng natutulog na babae. Dahil ang totoo ay ito naman talaga ang gustong gawin ni Guts. Nagalit si Guts na sumigaw na umalis na ito. Nagising si Guts na agad sinaksak ang isang incubus na nasa tabi at itinapon sa apoy. Saka pa pinatay ang dalawang lumapit sa ulo ni Casca. Nakita niyang lumubog na ang araw at maging si Puck ay inatake ng incubus dahil natulog pala ang loko. Samantala ay nasa isang shed sina Sir Paco at Fairness habang nagpapainit sa apoy. Nagugutom daw ang babae at nilalamig kaya sinabi ni Sir Paco na itigil na nila ang paghahanap kay Guts at bumalik ng Holy City. Pero sumagot ang babae na ayaw nang bumalik ng Holy City dahil baka ma-question siya ng mga pari at kailangan pa niyang magkwento ng pag-atake ng mga monsters. At ayaw din niyang umuwi ng mansion na tahanan dati. Naalala ni Sir Paco nang una silang magkita ni Fairness. Naging biktima si Sir Paco ng mga magnanakaw sa daan na binugbog siya at kinuha ang kanyang gamit. Mamamatay na sana siya doon pero dumating ang mayaman na Fairness at inapakan ang ulo ni Sir Paco. Pero iniligtas ito mula sa muntik pagkamatay sa lamig ng yelo. Sinabi ng spoiled brat na Fairness na dahil siya ang nagligtas ng buhay ni Sir Paco ay pag-aari na niya ito. Kaya naging laruan siya ng babae sa mansion nito. Sinabi ni Sir Paco ang lahat sa ina na may sakit. Kaya sumagot ang nanay na paraan iyon para makalapit si Sir Paco sa mga noble na tao. Parang social climber kumbaga. Maraming beses siyang sinaktan ni Fairness kaya palagi siyang nilulunasan ng ibang kasambahay ni Fairness. Naiintindihan ito ni Sir Paco dahil sa background ng babae na wala ang nanay at wala ang tatay dahil busy pareho sa kanilang mga buhay mayaman. Isang gabi na malakas ang ulan at kidlat ay takot na takot si Fairness na sinabi kay Sir Paco na patigilin ang kidlat pero hindi kaya ng lalaki. Nang may tumamang puno sa bintana ay napatakbo sa takot ang babae na agad sinundan ni Sir Paco. At nakita niyang nabaliw ang babae sa gitna ng ulan na pinagpapalo ang isang estatwa. Nang bumalik ang tatay ni Fairness ay masaya itong sinalubong ni Fairness. Pero sinabi ng ama na tumabi muna ito dahil busy siya sa mga kausap sa negosyo. Napansin ng tatay na marumi ang manika ni Fairness kaya itapon na ito ng babae dahil papalitan na lang niya ng iba. Kaya walang nagawa ang bata na sinunog ang manika nito. Pero ang totoo ay mahalaga ito kay Fairness dahil nag-iisa itong gamit na nakuha niya noong mamasyal sila na buong pamilya kasama ang ama at ina. Kalaunan pa ay nakita ng ama ni Fairness ang pendant ni Sir Paco. At pagkakita nito ay ang larawan nila ng ina ni Sir Paco. Doon daw unang pagkakataon na nakilala ni Sir Paco ang may sperm sa kanya.
Sinabi ng tatay nila na dahil may 3 ng nakapila na lalaki para sa kanyang kayamanan ay mas maigi na itago nila ang sekretong ito para sa kaligtasan nilang lahat. Nag-request si Sir Paco na bisitahin ng tatay ang nanay niya na pinayagan naman ng ama. Pero pangako lang ito tulad ng promise ng mga politiko. Nang lumaki na sila ay maraming mga pogi ang nais makipagsayaw kay Fairness. Pero si Sir Paco ang kinasayaw ng supladita na babae. Kaya nagtsismisan ng mga noble na lalaki dahil commoner lang daw si Sir Paco. Nainis si Fairness na narinig ang usapan ng mga ito kaya tinapunan niya ng gloves ang mukha ng lalaki na chismoso. Saka sinabing dapat nitong irespeto ang bisita ni Fairness at hinila si Sir Paco at sinabing magduel sila ng chismoso na lalaki. Naglaban nga sila sa labas at naging tabla ang kanilang laban. Kaya napahanga ang kinalaban niyang lalaki na magaling siya para sa isang commoner lang. Pero nang sila na lang ni Fairness ay pinagpapalo ng sadista na babae ang alalay nito dahil bakit daw hindi nito ginalingan ang pakikipaglaban at binugbog ang nobleman na mayabang. Sumagot si Sir Paco na hindi naman siya Superman. Kaya nainis ang sadista na kinagat ang kamay ng masuchista. Isang araw ay sinabi ng tatay nila na ipapasawa siya sa isang nobleman at mapupunta ng ibang tahanan. Kahit ayaw ni Fairness ay pilit siyang pumayag sa nais ng ama. Pero naghubad siya at sinubukan na akitin si Sir Paco na inayang umalis na lang sila doon. Pero hindi tumugon ang lalaki na binitawan pa ang kamay ng babae na napahiya at tumakbo palayo. Saka sinunog ng baliw na Fairness ang kanyang kwarto at pasayaw-sayaw pa ito. Bago pa siya mahulugan ng chandelier ay iniligtas siya ni Sir Paco. At dahil sa nangyari ay umatras ang mapapangasawa sana niyang tao at hindi na siya makontrol ng ama kaya pinadala para maging hunter ng mga inakala nilang heretics. Naging brutal ang babae at maraming mga sinunog na tao. Pero isang araw ay kasama sa mga susunugin na naroon ang ina ni Sir Paco na kanyang tinawag. Kaya napalingon ng mga pari na nagtanong kung nanay nga ba ito ni Sir Paco dahil magkakaproblema sila kung ganon. Pero kaagad na dinismiss ni Fairness ang narinig ng mga pari at sinabing iba ang narinig nila dahil walang holy knights ang may magulang na heretics. Nilapitan ni Sir Paco ang ina na kahit ulyanin na ay masayang makita siya. Subalit lumapit si Fairness na ipinahawak ang apoy kay Sir Paco na sinabing sunugin ng matanda at ipakita na siya lang ang kanyang master at wala ng iba. Na ginawa naman ng hindi makareact na Sir Paco na napatanong kung ano nga bang pinaglalaban ng mga Holy Knights. Saka din bumalik sa kasalukuyan kung saan tumila ang Snow. Sa kinaroroonan ni Guts ay patuloy lang ang bida sa pagpatay sa mga multo na nais na naman silang makain. Isang daga ang hinabol ni Casca kaya muntik siyang lapitan ng mga multo. Pero inispada ng bida ang mga multo. Kaso ay siya ang muntik mapasok ng isang multo kaya nawala siya sa isip at sinakal si Casca na nawalan ng malay. Mabuti na lang at dumating na ang araw kaya nag-alisan ng mga multo. Nagising si Casca na natakot kay Guts pero hinila ito ng lalaki at nais pa siyang kagatin ni Casca na ayaw na siya. Kaya itinali na lang niya ito at ginawang parang kalabaw na hinihila habang naglalakad. Nais daw ni Guts na makarating sila agad sa pupuntahan ng mabilis para maprotektahan si Casca. Pero nang natulog sila ay nakatakas si Casca dahil sinunog nito ang tali. Kaya sinabi ni Puck na maghiwalay sila ni Guts para hanapin ang babae. Samantala sa isang bahagi kung saan nagpapahinga ang dalawang sundalo na tumakbo mula sa mga kusyon na sana daw ay may chick silang mapaglaruan, ay nagulat sila nang katabinan nila si Casca na kinakain ang baon nilang pagkain. Papatayin sana nila ang babae pero sinabi ng isa na dahil maganda naman ito ay paglaruan muna nila. Kaya agad nilang hinuberan ng babae at papasayahin na sana si Junjun. Pero sa isip ni Casca ay naalala ang nangyari noon sa impyerno. Kaya pagdating ni Guts ay nakita na lang nito na pinatay na ni Casca ang mga rapist na lalaki. Umatake si Casca sa kanya na agad niyang nadisarmahan. Pero naging berserk ang bida na hindi napigilan ng sarili na hinalikan ang babae. At binalak puwersahin si Casca. Mabuti na lang at natauhan pa rin si Guts na napa-atres. Samantala habang lumilipad si Puck na hinahanap si Casca ay nakita niya ang tumatakbo na Isidro na may pagkain ulit na longganisa. At masaya si Isidro na muling nakita si Puck. Tapos nakita pa sila ni Sir Paco. Kalaunan ay nakita ni Guts ang pagdating ni Puck kasama sina Isidro, Fairness at Sir Paco. Nagtanong si Guts kung anong dahilan at hinanap sila ng dalawang ex-Holy Knight. At lumuhad bigla si Fairness na sinabing gusto nitong maging alalay ni Guts sa kanyang paglalakbay. Samantala balik sa Midland ay ipinakita ang papogi na pagsakay ni Griffith sa kabayo na kinagulat ng mga naroon na hindi agad nakareact. Mabilis na nilapitan ni Griffith ang general at sinaksak sa mukha ang hindi na nakagalaw na general at tigok itong bumagsak. Nagutos ang kanyang right hand na patayin na ito kaya nagpalipad ng mga palaso ang mga archers. Pero ang lupa ang nataman. Muling inutusan ng right hand ang mga archers pero bigla silang kinarni ng nasa likod na pala nilang Zod kaya nagkalat ang dugo sa battlefield. Maging ang mga knights ay pinagtataga din ni Zod at wasak ang ulo ng mga ito sa kada hampas ni Zod na para lang siyang pumuputok ng mga balon na nakatayo. Natatakot ang ilang kusyon pero sinabi ng commander na kailangan nilang patayin ang mga ito.
Lalapitan sana nila si Griffith pero biglang naging litsyon ang ulo ng mga knights na natusok ng mahabang sibat. Kaya pila ang pagbagsak ng mga ito. Dumating ang isang knight na nagpakilalang siya si Locust na nagpunta doon dahil narinig ang paglabas ng Hawk of Light. Siya daw ang Moonlight Knight na tinanggap naman ni Griffith para magsilbi sa kanya. Habang hinahangaan ng mga babae si Griffith ay patuloy naman ang pagpatay ni Locust at Zod sa mga knight. Tinanggal ni Sonya ang pagkakatali para lapitan si Griffith. Samantalang sinabi ni Silat sa mga kasama na samantalahin nila ang pagkakataon para hulihin si Griffith. Umatake ang dalawang malaking tao kay Griffith ng kanilang pamatay na suntok pero may sumangga ng kanilang pag-atake. At nang lumingon sila ay naroon ang isang shadow na may maskara na nasummon din ng pagdating ni Griffith. Nakita nitong maganda daw ang mukha ni Griffith at nais itong kunin balang araw saka tumawa-tawa. Pero pagsisilbihan muna ang Hawk of Light saka agad na umatake sa mga kalbo na macho. Sinarahan ng mga Kushan Knights ang pinto para walang makatakas pero sinira ito ng armas ng isang dumating na giant warrior at wasak pa ang ulo ng isang knight. May gamit itong kanyan sa kamay na kaagad pinaputok. Saka din inilabas ang mga talam na hinati ang mga knights. Ang lalakas naman ng mga kalaban na ito. May dumating na messenger para sana may mensahe. Pero pagpasok niya ay nagulat siya dahil patay na ang mga Kushan soldiers na naroon habang nakatayo ang apat na mga bagong tauhan ni Griffith na ubod ng lakas. Isang kalapati ang nakakita ng lahat ng pangyayari na iyon at lumipad palayo. Sa kinaroroonan ni Guts ay patuloy sa pakikipag-usap si Fairness na gustong sumama kay Guts dahil gusto nitong malaman ang totoo. Gusto din niyang matuto kung paano makaligtas sa mga pag-atake ng halimaw na hindi kaya ng Holy Knights. Pero si Isidro ang unang tumatanggi na sinabing hindi daw katiwa-tiwala ang biglaang pagbabago ng desisyon ni Fairness na nakilala nila bilang mga hunters ng tulad nila. Inilabas ni Fairness ang espada na inakala ni Isidro na lalaban. Pero tinanggal pala nito ang mga nakatali na buhok bilang pagpapatunay na gustong maging loyal kay Guts. Kaya hindi may pinta ang mukha ni na Isidro at ni Pop. Sinabi ni Guts na kakaiba ang style ng mga noble na parang ewan. Pero bahala daw ang babae sa kung anong gustong gawin nito dahil fair naman sila dahil marami nang pinatay si Guts na kasama ni Fairness. Pero sinabi ni Guts na ayaw nitong maging master ni Fairness at huwag din maging hadlang sa mga gagawin ng bida. Saka sinabing asahan ng babae na kung susundan siya ay hindi na siya makakatulog sa gabi. Sa isip ni Guts habang nagtitipon ng panggatong ay tinanggap niya ang mga dumating dahil kailangan niyang umasa sa iba sa panahon na iyon. Dahil natatakot siya sa sariling kasamaan para kay Casca. Ipinakita si Mule na nakikipaglaban sa mga Kushan kasama ng mga kasamang mandirigma. Nakapatay siya ng isa at sinabing ginagawa niya ito para sa sariling bayan. Pero nang matanggal ang helmet ng pinatay niya ay nakita niyang kasamahan nila itong Midland kaya nagtaka si Mule. Napatawa ang commander ng Kushan at inutusan ng mga kasama na pagpapanay na ang mga kalaban na kanilang ginawa. Kaya nakita ni Mule na parehong natigok ang mga kasama niya at mga peke na Kushan warriors na naroon na Midland din lang. Umatake ang cavalry ng Kushan para sa final sweep kina Mule. Pero biglang may mga malaking palaso na lumipad at tinamaan ang mga naputol na ulo ng Kushan cavalry. Kaya natigilan si Mule. Ipinakita ang isang kakaibang archer na maraming mga palaso ang pana na muling pinatamaan ng Kushan cavalry at pugot ulo na naman ang mga ito. Kaya naisip ni Mule na backup nila iyon. Nagutos ang Kushan commander na salubungin nila ang dumating na cavalry ng Midland. Pero naistorbo sila sa sumigaw na Zod sa kaliwa na pinagkakarne ang mga Kushan Knights gamit ng malaking armas. Nakita ng Kushan commander ang banner na White Hawk kaya natakot ito dahil narinig niya kung sino ang mga ito. Saka din pinagtutusok ng mga grupo ni Griffith ang mga kawawang Kushan cavalry. Habang nasa battlefield si Griffith ay nasa mataas na bundok naman si Sonya. Isang psychic pala ang babae at sinasabi kay Griffith kung saan nakatago ang boss ng mga kalaban at anong dapat nitong tahakin para makalapit. Nakita din ito ni Griffith na pinalipad ang kabayo nito patungo sa commander ng Kushan. At sa isang iglap ay pinutol ang ulo nito na bumagsak sa lupa. Kaya nanalo ang Midland na ikinamangha naman ni Mule. Kalaunan ay nagtatanong ang isip niya kung bakit masaya ang mga tao na naroon kahit na battlefield iyon. Tapos sinagot itong bigla ni Sonya na nababasa ang isip niya na dahil daw ito kay Griffith. Kaya mas nagtaka si Mule. Tapos na welcome pa daw siya ni Sonya sa bagong Band of Hawk. Nakita ni Mule na high moral ang mga nagsasanay na mga sundalo. Pero natigilan siyang bigla nang makita na may mga Kushan na kasama doon. Kaya nagtanong siya kay Sonya kung anong ganap. Sumagot bigla si Locust na nasa likod niya na sinabing ilan sa mga Kushan ang nagpalit ng panig at dahil nakaligtas sila sa frontline battle ng 3 beses ay pinayagan silang sumali sa Band of Hawk. Sinabi ni Mule na hindi daw ito katanggap-tanggap dahil sa pagpatay nila sa kanilang mga kababayan na Midlanders. Pero sumagot si Locust na bawal ang diskriminasyon sa grupo na iyon at kung sino ang mas magaling ay siya ang tataas ang rangko. Saka sinabing mga tao lang silang lahat kahit pa magkakaiba sila ng lahi. Saka din ito iniwan ang nag-iisip pa rin na Mule.
Nagulat si Mule nang sabihin ni Sonya na ang kinausap niyang lalaki ay si Lucas, dahil kilala itong ang Moonlight Knight Warrior na walang master. Tinawag pa siya ni Sonya para puntahan ang isang lugar pero nag-shortcut sila sa isang madilim na gubat. Kaya ramdam ni Mule ang nakakatakot na presensya doon. Ngunit mas umurong ang itlog niya nang makita ang mga halimaw na natipon doon. Sinabi ni Sonya na ito ang Demon Army na kasama nilang lumaban kanina. Kumakain ang mga ito ng mga bangkay ng tao na kinatakot ni Mule pero sinabi ng babae na huwag matakot. Kaso ay pinulot ng isang halimaw si Sonya at sinabing gustong kainin ng babae. Maging si Mule ay pinulot ng isa pang pasiga na naroon. Natakot ang halimaw nang sabihin ni Sonya na magsusumbong kay Griffith. Tapos nasaktan ng halimaw at may samalo kay Sonya na ito si Grunbeld. Tinamaan din ng palaso ni Irvine nang pumulot kay Mule na monster kaya nakalaya din ang batang knight. Sinabi ni Grunbeld sa mga demon na papatayin kung sino man ang mananakit sa dalawang bisita ng kanilang master na Griffith. Narinig na ni Mule ang kwento tungkol kay Grunbeld na isang magiting na mandirigma na gamit lang ang 3,000 ay dinepensahan ng isang kaharian. Alam niyang namatay na ito pero naroon at kaharap niya. Sinabi ni Grunbeld kay Sonya na huwag pumunta doon ng walang bantay at kaagad siyang sabihan para sa seguridad nito. Nagpatuloy sa paglalakad sina Sonya at Mule at nagtanong ang lalaki kung sino ang mga iyon. Pero hindi rin sigurado ang babae. Lumabas sila sa gubat at nakita si Zod na parang bouncer ng club. Nakita din nila si Griffith na nasa ituktok ng isang burol na busy sa pag-meditate habang lumilipad sa paligid nito ang ilang mga multo ng mga namatay na mandirigma sa battlefield. Naroon sa malapit ang pamilya ng mga namatay na naghihintay. Nagtanong ang bata kung nasaan ang multo ng tatay niya. Kaya dumating ang isang multo na naging porma ng tao at nagpaalam sa mag-ina saka din umalis. Nang tapos na si Griffith ay agad na lumapit si Sonya sa lalaki na binati. Pinuri naman siya ni Griffith na parang mabait dahil sa ginawa nitong assist sa laban. Nagpakilala si Griffith sa lumapit na Mule bilang ang leader ng Band of Hawks saka lang napagtanto ni Mule na lumuhad at humingi ng patawad. Nagpakilala si Mule at saka din nagpasalamat dahil sa pagtulong sa kanila ni Griffith. Biglang naiiyak si Mule nang hindi niya alam kung bakit pero lumakas daw ang emosyon niya. Saka biglang inilabas ang espada at ini-offer kay Griffith saka sinabing gamitin siya ng kaharap. Sa isip ni Mule ay bagong kilala lang niya si Griffith pero hindi niya maipaliwanag kung bakit iniaalay na ang espada nito. Saka din siya tinanggap ni Griffith at feeling ni Mule ay destiny niya iyon. Sa kinaroroonan ni Guts ay sinasanay ng bida si Isidro kung paano makipaglaban gamit ang espadang kahoy. Pero walang alam ang bata. Samantalang yung pagluluto naman ang inaatupag ni Puck at Sir Paco. Pagsapit ng gabi ay nakikipaglaban sila sa mga halimaw na umaatake at ang trabaho lang ni Fairness ay bantayan ng apoy at si Casca para hindi tumakbo. Sinubukan ni Fairness na kumuha ng mushroom na hindi niya alam na lason kaya kawawa sina Isidro at Puck. Maging yung paglalaban niya ay naging butas-butas ang damit ni Isidro. Tapos pinagalitan pa siya ni Guts dahil pagbabantay lang ng apoy ang gagawin niya ay hindi pa niya alam gawin. Dahil dito ay napagtanto ni Fairness na wala pala siyang kaalam-alam gawin. Sa gubat ay isang daga ang nakita niya na huhulihin sana kaya iniwan si Casca. Pero paglingon niya ay wala na si Casca kahit nahanapin niya ito. Hanggang sumapit ang dilim na natatakot siya at hindi alam ang gagawin hanggang nakatulog. Ginising na lang siya ni na Isidro at Sir Paco na sinabing buong gabi nilang binantayan si Casca laban sa mga halimaw. Isang araw nang sinabi ni Fairness na naging problema siya kay Sir Paco ay nabitawan ng lalaki ang basket sa gulat na muling pinulot. Isang pastol ng mga hayop ang nagsabi kina Guts na lumalala ang kaguluhan sa paligid dahil sa mga kusyan at pagkakahati ng Midland. Tapos pinahabol pa nitong mayroong mga troll sa isang pass kaya mag-ingat sila. Habang sinusubukan ni Isidro na magsanay ng espada ay nahihirapan siya. May nakita siyang ibon kaya kumuha ng bato at parehong pinatamaan ng mga ito kaya may karne na silang pagkain. Sa pagdaan ng oras ay sinasanay pa rin ni Guts si Isidro na tumatagal sa sparring. Pero napalo pa rin ang ulo nito at patuloy sa reklamo dahil walang kaya. Sinabi ni Guts na mas maganda nang ipagpatuloy lang ni Isidro kung saan siya magaling dahil doon siya nakakasurvive. Sinabi ni Sir Paco kay Guts na gustong magpatulong na pumulot ng mga panggatong nang sila lang. At nang sila na lang ay tinapunan siya ni Guts ng stick at sinabing huwag na itong magdrama pa dahil alam ng bida na gusto siyang masolo para maglaban ulit sila. Pero sinabi ni Sir Paco na gusto lang kausapin si Guts. Aalis na sana si Guts nang tinapunan siya ni Sir Paco ng nut na nagseryoso at kamukha ng nakalaban niya dati. Sinabi ni Sir Paco na dahil kay Guts ay nagbabago si Fairness na master niya. At hanggang nais ni Fairness na sundan si Guts ay wala siyang intent na kill sa bida. Narinig ng mga lalaki ang pagsigaw ng mga babae. Kaya agad na tumakbo si Isidro at binato ang tumatangay sa dalawang babae kaya nabitawan ng mga babae. Pero nagulat sila dahil isang troll ang naroon. Kaya naalala ni Isidro ang sinabi ng farmer. Dahil sa sitwasyon ay pumulot ng bato si Isidro at ihinanda ang espada.
Tapos sa isang sulok ay mayroong isang witch at isang fairy na palaging nagmamatsyag sa mga nangyayari. Sa unang pagkakataon ay naging matapang si Isidro na lumaban ng totoong laban at umatake gamit ng espada pero tinabig lang siya. Sinangga niya ang pag-atake ng isang troll na napaatras saka nagtago sa isang puno na sinira ng kalaban. Kaya natamba si Isidro na papatayin sana ng troll. Pero may bumato dito ng berry kaya tumakbo ang troll. Ngunit napalibutan na pala sila ng mas maraming troll. Tinawag ng witch ang mga magkakasama at gumawa ng circle gump ng lubid at sinabing huwag silang aalis doon kahit anong mangyari. Naglabas ng gamit pang magic ang witch saka pa lumabas sa likod nito ang isa pang fairy na tulad ni Puck. Kaya nagbatian ang dalawa. Nagusal naman ang witch na kasabay ng pag-atake ng mga troll. Pero naitapon ng mga troll pabalik na kinamangha ng mga tao. Saka pa nagpalabas ng maliwanag na sinag ang witch na ikinatakot ng mga troll na nagpulasan. Sinabi ng witch na umalis na ang mga bida dahil napapaligiran ang lugar na iyon ng mga troll. Pero mayabang si Isidro na sinabing marami na silang laban na nalagpasan tapos napatid pa ito sa tali na natamba at napayakap sa witch. Saka pa kasi kinalikot ang dibdib ng witch na flat-chested kaya nagalit ang witch na ginamitan siya ng magic. Pagdating ni Sir Paco at Guts ay nakita sila ng witch na nasa gilid na kakaiba ang nabubuong atmosphere sa paligid ni Guts at Casca. Ginawa palang unggoy ng witch si Isidro kaya naging pangit ito tapos kinakantsawan pa ni Puck. Dahil sa ginawa ni Guts noon kay Casca ay natatakot na tuloy ang babae sa kanya. Tapos nakasunod pa rin ang sarili niyang demon. Sa daan ay nakita nila ang isang lalaki na nakahiga sa daan. Sinabi nitong may mga kasama siya sa daan noong inatake sila ng mga troll. Nagpakilala itong si Morgan na hindi pa pwedeng umuwi dahil may kailangan pa siyang gawin. Para sa kanya dati ay kwento lang ang mga trolls. Pero isang gabi ay inatake ng mga ito ang kanilang bayan kaya nagbago ang kanilang buhay. At ito rin ang dahilan kaya kailangan niyang puntahan ang malakas na nilalang na pagpapatulungan. Ito pala ang witch na isang legendary na naririnig nila sa kwento. Pagdaan nila sa isang puno ay mayroong punong kahoy na na-activate, kaya naramdaman din ito ng witch at alam na may dumating at ginising ang mga elemental beings. Nakarating nga sila sa tahanan ng witch na ikinamangha nilang lahat. Excited si Isidro na naglakad patungo sa bahay pero may naramdaman si Guts na kakaiba kaya tinawag nito si Isidro na bumalik. Patawa-tawa pa si Isidro at Puck nang makita ang isang estatwang malaki ang tiyan sa kasinipa ito. Pero bigla itong gumalaw at hinabol ang mayabang kasi na Isidro na tigok na sana kung hindi lang siya iniligtas ni Guts. Saka din kaagad na pinuto ni Guts ang mga kamay ng stone golem. Sinabi ng matanda na kakausapin muna nito ang bato pero sinabi ni Guts na umatras ang matanda para hindi masaktan. Nagulat sila nang makitang bumalik sa pagiging buo ang golem na nagkaroon ng kamay at paa. Saka pa sila dumami na papalapit sa iba pa. Isang golem ang lumapit kay Isidro na kanyang sinipa kaya nabasag pero muli itong nabuo na bumangon na nais siyang yakapin. Maging ang kalaban ni Guts ay maraming beses na niyang tinaga ng espada pero palagi na lang itong bumabangon na naging boksingero pa. Sinampal ni Fairness ang isang nabasag at may nakita si Casca na isang maliit na manika na tumitibok-tibok pa. Kaya sinabi ni Sir Paco ang natuklasan ni Casca sa mga kasama. Kaya nagpasalamat naman si Guts. At madali lang nitong sinira ang malaking golem at sinira ang manika sa loob nito. Dahil sinira ni Guts ang maraming mga golem ay nagtanong si Everella kay Shirka kung anong gagawin nila. Kaya pinatigil nila ang lahat ng mga golem na ipinagtaka ng mga bida. Sa kanya binuksan ng pinto at tinawag ang mga bida. Namukan sila ng mga tinulungan ng witch saka din sinabi ni Guts na dahil inimbitahan sila ay pumasok sila. Namangha si Isidro dahil sa mga nakita sa loob. Dahil maraming mga pinapakialaman si Isidro ay sinabi ni Shirka na huwag itong makialam sa mga gamit doon. Pero loko-loko si Isidro na inaasar ang witch dahil sa pag-transform sa kanya sa pagiging unggoy ng kalahating araw. Kaya sinabi ni Shirka na ginawa ito dahil hinawakan naman kasi niya ang flat chest nito. Nang aasar pa si Isidro pero binatukan na siya ni Guts kaya ito tumigil. Dinala ni Shirka ang mga bisita sa kanyang master na si Flora. Humingi ng patawad si Flora dahil sa nangyari sa mga bida. Kaya napatanong si Isidro dahil ang ini-expect nitong itsura ng witch ay yung pangit na mahaba ang ilong. Sinabi ni Morgan na naaalala pa rin ito noong tinulungan ni Flora ang nanay niya at nagtaka siya dahil hindi man lang tumanda si Flora. Kilala pala silang lahat ni Flora kaya nagtaka ang mga bida sa kanilang mga isip kung paano ito alam ni Flora. Sinabi ni Flora na hinihintay din niya sina Guts at Casca na tinawag niyang branded ones. Kaya nagtanong si Guts kung anong nalalaman ni Flora. Pero sinabi ni Flora na pag-usapan muna nila ang problema ni Morgan na inatake ng mga trolls ang bayan nila. Sinabi ni Flora na hindi normal ang paggalaw na iyon ng mga trolls dahil dapat ay nasa spirit world sila. At wala siyang magagawa para tulungan si Morgan dahil wala na siyang kapasidad para umalis ng kanyang tahanan. At hinihintay na lang nito ang oras para mamatay. Akala ni Morgan kung wala ng pag-asa ang bayan nila pero sinabi ni Flora na pwede namang si Shirka ang pupunta doon bilang kapalit niya.
Sinabi ni Shirka na hindi pa siya handa ngunit sinabi ni Flora na oras na para lumabas siya at i-apply ang mga natutunang magic. Nakiusap si Flora sa mga bida na samahan sana si Shirka sa gagawin na pagtulong sa bayan ni Morgan pero sinabi ni Guts na hindi pa nila kilala ang mga kausap. Pero sinabi ni Flora na kapalit nito ay bibigyan sila ng protection charm para maging ligtas sila sa paglalakbay. Hindi naniniwala si Isidro pero sinabihan siya ni Shirka na magdahan-dahan sa mga bagay na hindi pa naiintindihan. Sinabi ni Flora na hindi man ito matatanggal ng lubusan ng epekto ng marka sa katawan ni Guts pero makakatulong pa rin ito na hindi na siya makokontrol nito na mawala sa sarili. Kaya naisip ni Guts na magiging ligtas si Casca mula sa kanya mismo. Para kay Casca ay tinanggap ni Guts ang alok ni Flora. Saka din sinabing magpahinga na sila Guts doon dahil makakaya niyang bantayan silang ligtas sa loob ng isang gabi. Habang kumakain ay nagtanong si Guts kung paano nalaman ni Flora ang tungkol kina Guts at Casca. Kaya nagkwento itong may nakausap siya mula sa spirit world na sinabing may daraan sa kanilang tahanan na namarkahan. Hindi ito maintindihan ni Guts at Isidro kaya nagkwento si Flora tungkol sa spirit world. Ipinagpatuloy ito ni Shirka na tinuro ang tungkol sa mga spirit world at mortal realm at ang realm of ideas. Ipinaliwanag ni Shirka na mula sa spirit world ang mga fairy at trolls na nakakasalumuhan ng mga tao noon. Pero dahil sa mani-step na pagkakaunawa ng mga tao na mortal world lang ang pinaniniwalaan na nag-e-exist ay hindi na nila nakita at naramdaman ang mga ito. Dahil dito ay naunawaan na daw ni Puck kung bakit hindi siya nakikita noon ni Fairness sabay yakap sa mukha ng babae dahil nakikita na siya ngayon. Ipinaliwanag pa ni Flora ang spirit world kung saan nagmix-mix ang mga spirit creatures kasama ng mga namatay na tao at ng mga anghel at demon. Sinabi din niya ang tungkol sa langit at impyerno na mahirap puntahan dahil pwedeng hindi na makabalik pa ang papasok dito. Kalaunan habang naliligo sina Fairness at Casca ay nasa labas si Isidro na boy silip sa kaagad din na naghubad para sumabay maligo. Pero pinagpapalo siya ni Shirka na ibinitin. Ipinakita ni Guts ang bihilit kay Flora at nagtanong kung ano ito. Kaya nagulat ang witch nang makita ito. Sinabi niyang isa itong talisman na alam ng karamihang mages na ang gamit ay mapagkabit ang spiritual realm at mortal realm. Tukoy na ni Flora na balak ni Guts na puntahan ang mundo ng mga fairy para sa kaligtasan ni Casca. Nagtanong ang bida kung paano ito gamitin. Pero sinabi ni Flora na walang makaka-activate nito dahil ang bihilit mismo ang pumipili ng tao na makakagamit dito. At lagpas na ito sa kakayahan ng mga mortal na tao. Saka ibinalik kay Guts ang bihilit na nabigo sa nais na malaman. Pero kaagad na kinuha ito ni Puck na sinabing siya ang nagmamay-ari na noon. Nagtanong pa si Guts tungkol sa tinawag niyang God Hand na nakita noon sa impyerno. Subalit sinabi ni Flora na kahit sila ay misteryo pa rin ang mga nilalang na iyon. Basta ang alam lang nila ay dati na tao ang mga ito na muling nabuhay at nakatira sa pinakailalim na bahagi ng spirit world. Binalaan pa nitong walang mortal na tao ang makakarating doon na hindi mawawala ang buhay. Pagkatapos mag-usap ay umalis si Guts para maligo. Nang sina Shirka at Flora na lang ang natira ay sinabi ni Shirka na hindi magandang plano ang ginagawa nila. Lalo na at malakas ang kalaban nilang si Griffith na nakita niya. Tao ang itsura nito pero ang rapist na Batman ang spiritual na itsura ng Loco. Sumagot si Flora na ang panglimang anghel ng destruction ang siya rin na naglagay ng selyo kina Guts at Casca. Saka ipinaintindi nito na kahit tao lang si Guts ay lumalaban ito ng buong tapang. Kaya sila bilang mga mage ay gawin din ng papel na ibahagi ang nalalaman sa mga tao. Pagkatapos pa ay nilagyan na ni Shirka ng protection spell ang selyo ni Guts para hindi sila mahanap ng mga multo ng 1 o 2 araw. Saka din sila nagpahid ng ointment sa katawan para mas madali nilang maramdaman ang mga kakaibang nilalang. May inilabas na mga elemental weapons si Shirka at ibinigay ang isang magic cloak kay Sir Paco. Kaya nakita ni Sir Paco ang elemental beings na nasa hangin dahil sa magic item. Mga maliliit itong nilalang na siyang nagbabantay sa hangin sa pisikal na mundo. Kinausap ni Puff ang nakitang elemental na nakikipagkilala. Pero sinabi ng kasama na ninuno at kalahi nila ito. Kaya nagulat si Puck na sinabing hindi niya ito alam sa buong buhay niya. Nabigyan din siya ng bagong armas na magic sword na gawa sa pakpak ng agila. Dahil sa elementals ay makakagawa daw siya ng buhawi sa pagwasiwas lang nito. Ginawa nga ito ni Sir Paco at nahati ang mga kandila doon. Binigyan din si Isidro ng armas nito na agad niyang tinignan at nagtanong kung bakit dagger lang ito. Pero napahanga siya nang ilabas ito dahil nagliliwanag ito dahil sa mga maliliit na salamanders na fire elementals. Sinaksak ni Isidro ang mesa at nag-apoy nga ito kaya napahanga ang mga bida pero sinabi ni Shirka na huwag itong paglaruan ni Isidro. At mayroon pa itong ibinigay na lalagyan ng mga berry panglaban sa mga troll. Sinabi ni Shirka na ayaw sanang isama si Isidro dahil sa ugali nitong playful pero inutusan kasi siya ni Flora kaya wala siya magawa. Kaya nainis si Isidro. Binigyan din ni Shirka sina Fairness at Casca ng kanilang astral shirt.
Bibigyan pa sana niya si Guts ng malaking palakol pero hindi ito tinanggap ni Guts dahil mas sanay siya sa paggamit ng malaki nitong espada na gawa ni Godo. Saka sinabing umalis na sila sabay bukas ng pinto. At may nakita si Shirka sa kanya. Napansin ni Isidro na nawala ang mga sugat niya kahapon. Kaya ipinaliwanag ni Shirka na nasa pagitan kasi sila ng mortal at spiritual na mundo dahil sa kapangyarihan na ginagamit ni Flora sa lugar na iyon. Kaya yung reality sa mortal world ay madali lang mamanipula sa lugar na iyon. Nagtanong si Shirka kung pwede nilang iwan si Casca pero sinabi ni Guts na base sa experience niya ay mas nagkakaproblema sila nang iniwan nila si Casca. Saka din nagpaalam ang grupo kay Flora na sinabing good luck sa kanila. Pagpasok ni Flora ay kinausap nito ang sinabing kaibigan sa spirit world. At nang ipinakita ay ito lang pala si Skull Knight. Sa isang bayan ay binuksan ng ilang tao ang bahay ng mga hayop at nagulat sila dahil nakita ang farmer na kinakain ng isang troll. Sinubukan ng isang babae na tusukin ang troll pero siya ang inipit sa lupa na nilak at sinira ang damit. Tinusok ng isa pang lalaki ang ilong ng troll na nasaktan pero nakita nilang marami pa pala itong mga kasama sa loob. Pagbalik ni Morgan ay binati siya ng mga kasama na nagtaka kung paanong buhay pa siya. Sumagot si Morgan na sinabing inatake sila ng mga troll sa gubat pero niligtas siya ng mga bagong kakilala. Nagtanong si Morgan kung sino ang dalawang nasa kabaong. Kaya nagkwento ang mga naroon na ito yung nag-aalaga ng hayop at ang kapatid ng babae kanina na pinag-isahan ng mga troll dahil tinusok ang ilong ng kasama nila. Tapos tinangay pa nila yung babae. Saka din ipinakilala ni Morgan ang mga dumating na tutulong sa kanila na mga bida. Pero nang makita ng mga tao na bata lang ang witch ay nag-react sila at naging masama ang tingin nila kay Morgan. Tapos may pari pang lumabas na sinabing kaya daw hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento tulad ng witch at mga fairy. Peke na pari kapag ganyan na walang kaalam-alam sa spiritual world. Saka pa nito pinapaalis ang mga bida dahil wala silang tiwala sa kanila. Sinabi pa nitong ang mga witch ay nirepresenta ang mga demonyo at kung sa Holy City nagpakita ang bata na nakadamit ng witch ay siguradong susunugin na sila. Paalala, ang witch ay totoong ang nirepresenta ay Diablo kaya sila nang kukulam. Nagkataon lang na ang perception sa anime na ito ay mabuti ang mga witch at masama ang mga pari. Dahil sa pangbabash ng pari sa kanila ay hindi makapagsalita si Shirka. Sinabi ni Guts na pagod sila sa paglalakbay kasama ng mga bata at may sakit. At sinabing trabaho ng mga pari na pangalagaan ng mga tulad nila. Kaya napilitan ng pari na sabihin sa mga kasama na bigyan sila ng matutuluyan. Sa loob ng kwarto ay may ibinigay na buhok si Shirka sa mga kasama na kailangan nilang maitali sa katawan. Ang gamit daw nito ay para makapag-mind telepathy si Shirka sa mga kasama. At tulad ng dati ay hindi naniniwala si Isidro kaya ginawa ulit na unggoy ng witch panandalian. Saka sinabi ni Shirka na kailangan niya kasing may komandang mga kasama kapag kinakalaban na nila ang mga trolls. Ayaw makinig ni Isidro dahil bata lang si Shirka. Pero para kay Sir Paco at Guts ay ayos lang dahil si Shirka ang expert sa mga troll at may misyon nito. Kaya sinabi ni Pac kay Isidro na makinig. Pero biglang tumakbo si Isidro sa labas na naiinis dahil natalo kay Shirka. Nakita siya ni Morgan na nagsasanay ng armas at sinabing mahirap mag-isa doon dahil baka may umatake na troll. Sinabi ni Morgan na naroon siya para sana manghuli ng isda, pero walang isda kaya patatas na lang ang kakainin nila panghapunan. Gumawa sila ng apoy at nagkwento si Morgan na dati ay masaya ang village na iyon pero nakaraan na iyon. Inakala ni Morgan na tauhan ni Pac si Isidro, pero ma-pride nitong sinabi na hindi siya tauhan pero gusto lang matuto ng espada kay Guts. Nagtanong si Morgan kung idol ng bata si Guts pero kunwari na naman itong sinabi na ginagamit lang niya si Guts. Nagtanong din si Isidro kung nasaan ang pamilya ni Morgan. At sinabi ng matanda na namatay na sila sa bayan na iyon dahil sa famine. Nagkwento si Morgan na noong bata siyang katulad ni Isidro ay gusto niyang umalis ng bayan na iyon at maglayag sa dagat para maging pirata at makuha ang One Piece. Pero nang magkasakit ang kanyang ina ng malubha ay doon nagbago ang kanyang buhay. Kaya nagpunta siya ng gubat sa pagbabaka sakaling makita ang witch at nakarating siya sa bahay nito. Hindi man niya gaanong maalala ang nangyari pero bumalik siya na dala ang gamot ng ina. Dahil naging matanda ang nanay niya ay hindi na niya nagawa ang pangarap na maglayag. Pinatigil siya ni Isidro dahil ayaw ang kwento ng buhay ng matanda. Pinapatay daw nito ang kanyang pangarap kaya tumakbo ito palayo. Naroon lang pala sa gilid si Guts na sinabihan ng matanda na hindi may tatagong idol ni Isidro. Naghanda si Shirka sa pag-atake ng mga troll at binalak na lagyan ng protection spell ang isang simbahan dahil posibleng doon magtatago ang mga tao. Pero may mga batang dumating na pinagbabato siya ng bato. Nang dumating si Guts ay saka din tumakbo ang mga bata palayo. Sinabi ni Guts na kausapin nila ang pari. Pero sinabi ni Shirka na mali ang pagkakalagay ng mga bagay sa mortal world. Naging idol daw ng mga tao ang simbahan dahil sa mga knights na pumapatay para sa Diyos. Nagkwento si Shirka tungkol kay Flora na nagsilbi ng mabuti sa mga tao at maraming nilunasan.
Pero dahil sa pagma-mindset ng mga relihiyoso na masama siya ay ninais siyang patayin ng mga tao kaya sila napilitang manirahan sa gubat. Dahil dito ay galit si Shirka sa mga tao. Kaya sinabi ni Guts na kung ayaw ni Shirka na iligtas ang mga tao doon ay pabayaan na lang dahil mahina siya kung ginagawa ito ng hindi naman gusto. Sa isip ng witch ay nainis sa sagot ni Guts dahil ayaw sana niyang dalhin ito pero ginawa lang dahil kay Flora. Habang inilalagay naman ni Fairness ang transmission hair kay Casca ay inisip ni Sir Paco na nagbago ang master niya dahil sa mga kasama. At hindi niya ito nagawa sa matagal na panahon na nagkasama sila. Saka ito lumabas na balak sanang masubukan ang armas. Biglang naramdaman ni Guts at ng witch ang pagdating ng mga trolls kaya agad sinabi ni Shirka sa mga kasama na magpunta sila ng simbahan. Ipinakita nga ang pagdating ng maraming mga trolls na parang mga tumatakbo na baka mula sa gubat. Nakita ito ng mga watchmen at agad nilang pinatunog ang pakakep. Habang tumatakbo sina Sir Paco ay nakita nila ang ilang tao na naabutan ng dalawang troll kaya agad winasiwas ni Sir Paco ang balahibo ng agila pero walang nangyari. Kaya nag-concentrate siya at nakita ang mga wind elements saka din kaagad na nakagawa ng buhawi na dinaanan ng dalawang troll na nahati ang mga mukha at tigok. May isang troll sa tuktok na nagbato ng armas pero sinangga ng mga wind elementals. Saka din niya ito muling hinati at natigok. Kaya nasabi ng mga tao na totoong magic ang gamit ng mga bida. Nainis si Isidro na gusto din magpabida at agad nilapitan ng inakalang nag-iisang troll para saksakin ng armas. Pero napatakbo siya pabalik dahil marami pala ang mga troll na hinabol sila. Tinapunan niya ang mga ito ng berry at natigilan sila panandalian pero muling humabol. Muling ginamit ni Sir Paco ang armas at dalawang troll ang tigok ulit. Pero tumakbo na sila habang humabol ang mga troll na kinain pa ang isa nilang kasamang namatay. Kaya mas natakot si Isidro. Nadapa si Casca na agad binalikan ni Fairness at ihinarang ang katawan pero dahil sa suot na magic clothing ay may shield sila. Saka din sinabayan ni Sir Paco na hawiin ang mga troll gamit ng wind attack. Pero nagtaka ulit si Sir Paco dahil sa unang pagkakataon ay nagawa ni Fairness na isangga ang sarili para sa ibang tao. Napaligiran na sila ng mga trolls tapos nakita sila ng mga tao at ng pari. Sa isip ng pari ay sinabi nitong hindi kasi sila nakinig sa kanya kaya mamamatay na ang mga bida. Lumabas si Guts at sinabi ng pari na wala siyang magagawa doon. Pero agad na hinati ni Guts ang dalawang troll na natigok sa lupa. Kaya nakita ito ng mga tao. May dumating pang 3 na sabay ding nahati. At may 2 pang humabol. Kaya tigok ang malalaking mga troll sa lupa na dinaanan ng mga kasama ni Guts. Kaya napahanga ang mga tao sa ginawa ni Guts. Nasa ituktok din ng simbahan si Shirka na nakita ang ginawa ni Guts at ng kakaibang nakabalot sa espada ni Guts. Nagsalita si Shirka na sinabi sa mga tao na gagawa siya ng proteksyon gamit ang magic at kailangan lang ng mga tao na pumasok na sa simbahan. Nagalit ang pari na inutusan ng elder nito tapos nagchismis ang isa na nakita si Sir Paco na gumamit ng magic. Sinubukan naman ni Isidro na patakbuhin ang 3 troll gamit ng berries nito na sinabi ni Pac na baby steps. Pinuntahan ng pari ang nag-uusal ng Shirka at pinapaalis sa tuktok ng simbahan. Sinampal nito ang fairy pero sinabi ni Fairness sa likod na ang pari ang tumigil. Pero matigas ang ulo ng pari para sa relihiyon. Kaya naalala ni Fairness noong siya ang ganon. Sinubukang hilahin ni Fairness ang pari na matigas ang ulo nang maistorbo sila sa maraming mga troll na pinaligiran na pala sila. Maging sa loob ng simbahan kaya natakot ang mga tao na pumasok sa simbahan. Narinig ng mga bida ang sigaw ni Fairness kaya agad inutusan ni Guts si Sir Paco na bantayan ang mga babae. Kaya pumasok naman agad sina Sir Paco at Isidro at sa loob ay tinalo ng mga tao at sa isang iglap ay pinatay ang mga trolls gamit ng mahiwagang balahibo ng agila. Kaya nakita ito ng mga tao na napahanga sa mga first time na bagay na nakita. Naiinggit ulit si Isidro na kinausap ang armas pero sumabog ito at nasaktan siya. Sa tuktok ng simbahan ay balak ng mga troll na saktan si Casca pero nakashield ito dahil sa damit niya. Lumapit si Fairness na sinugat ang kamay ng isang troll sa kaniyakap si Casca. Sa baba naman ay isa pang troll ang sinunog ni Isidro gamit ng fire magic. Pero naubusan na siya ng long range kaya binunot niya ang espada para gamitin ang natutunan na teknik. Umikot siya para saktan ng troll na umatake pero na-outbalance siya sa bigat ng espada. Tigok na sana siya pero iniligtas siya ni Morgan at ito ang nataman ng armas ng kalaban. Dahil sa nakita ay isang tao ang umatake at tinusok ang isang troll. Saka tinawag ang mga kasama at umatake din ang mga ito. Sa taas ay patuloy ang pagtawag ni Shirka ng mga spirit power para protektahan sila. Tinawag niya ang 4 na elemental beings kaya nag-ilaw ang buong paligid na ipinagtaka ng mga tao at bigla na lang ikinamatay ng mga troll. At maging ang sugat ni Morgan ay naghihilom din. Kaya napatanong si Isidro kung ito ang kakayahan ni Shirka. Nakita ng pari ang nangyayari sa paligid at ang pagkakabuo ng shield pero hindi pa rin ito naniniwala at sinabing black magic ito. Kaya ipinaliwanag ni Shirka na tinawag niya ang mga spirit beings mula sa spirit world at sila ang pumoprotekta sa kanila.
Sila din daw ang 4 na anghel na nakalagay sa binabasa ng mga pari na scripture pero hindi nila naiintindihan dahil sa manistak na pagkakaintindi. Ipinaliwanag ni Shirka na ang pag-condemn sa ibang tao dahil sa paniniwalang iba sila ay kabobohan. At sinabing ang pangalan ng Diyos ay kanya lamang at hindi ang mga tao ang magsasabi kung ano ito. Nagtanong si Fairness kung bakit walang kapangyarihan ang kanilang mga scriptures na magtawag ng ganon na spirit beings. Kaya sinabi ni Shirka na ang power kasi ng kanilang binabasa ay magmamanifest lang kung may pananampalataya sila mula sa puso at hindi lang sa nakikita ng kanilang mga mata at nararamdaman ng kanilang 5 senses. Dahil dito ay nasabi ni Guts sa isip na kahanga-hanga ang kakayahan ni Shirka. Pero nagulat sila sa pagkasira ng mga bahay-bahay dahil may dumating na napakalaking ogre na kinabahala ng mga tao. Subalit saka na natin itutuloy ang series kapag naabot naman natin ang 2,000 likes mga lods. 2,000 likes lang naman mga lods at mag-comment lang kayo ng part 2 naman dyan. Tiyak matutuluyan natin kaagad itong anime series natin tungkol kay Guts dahil punong-puno pa ito ng aksyon.